Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa ating Facebook page. Good morning, Doc Q! Magandang umaga, Connie, at magandang umaga sa mga kapuso nating nakatutok ngayong umaga, sa mga kasimanwa ko sa Antique, mayad nga aga kaninyong tanan. First question, Doc. Tanong ni PM, normal daw ba sa isang buntis na ihi ng ihi? Ang ihi ng ihi o tinatawag nating balisawsaw, no, ay normal ito sa isang babaeng buntis. Kaya lang bago natin masabing normal yan, ay kailangan muna nating siguraduhin na walang urinary tract infection ang isang babae. Kasi yung balisawsaw ay isa yan sa mga common symptoms ng urinary tract infection. Kung negative naman ang urinalysis ng isang babae, ay ito dahil siguro sa mechanical compression ng lumalaking matres doon sa bladder, kasi yung bladder kasi o yung pantog ay napapatungan kasi yan ng matres. So habang lumalaki yung matres ng isang babae ay nagkakaroon ng compression doon sa pantog, no? Kaya pag umiihi isang babae, feeling niya hindi pa nauubos yung ihi. Normal yan sa isang babaeng buntis. And back to our Facebook question, sobrang kati daw at nagsusugat daw ang kanyang nipple, lalo kapag nagsusuot daw siya ng bra ay namamasa na rin daw ito. Ano kaya ang dahilan niyan? Gusto ko sanang malaman, Jessica, kung ikaw ba ay nasa reproductive age o ikaw ba ay medyo nasa overweight na side ng katawan o ikaw ay may diabetes, kasi ito ay mga risk factors para nagkakaroon ng infection doon sa nipple, no? O sa ibang parte man ng katawan ng isang babae. So kung ito naging problema mo, ay palagay ko kailangan mong palitan mo na yung bra, no? Para palitan mo ng cotton material yung ginagamit mong bra at pakita mo muna sa gynecologist mo para malaman kung ano yung sanhi ng pangangati na yan. Kasi kung minsan maano yan very uncomfortable yan, no? Kasi siyempre mangangati ka, nagpapawis, lalo na ngayon mainit, summer ngayon, so pawis tayo. Nagkakaroon ng irritation doon sa between your bra and the skin of your nipple, kaya nakakaroon din ng kate. So papakita mo muna sa gynecologist para sa ganun ay mabigyan ka ng karapat-dapat na gamot. Eto na ang ating last question for today, Doc. Matagal raw ba talagang magbuntis yung isang babaeng may endometriosis at naoperahan pa ng myoma? Tanong yan ni Rachel de la Cruz. Depende yan sa stage ng endometriosis. Kung mga mild endometriosis lang naman, pwede naman silang mabuntis na walang problema doon. Pero kung mga severe endometriosis na kung saan ay pati yung tubo ay naapektuhan na, nagkakaroon ng obstruction o di kaya nakakaroon ng kink o na bumabaluktot na yung fallopian tube dahil nga sa mga adhesions, mahirap mabuntis yung isang babae. Yung operasyon naman sa myoma, depende naman sa location ng myoma. Kung nasa labas na naman siya ng matres at tinanggal yon, wala namang problema yon. In fact, makakatulong pa nga yon sa fertility ng isang babae kasi mas madali siyang mabuntis kung nawala na yung myoma.